Happy Thanksgiving Day. Actually, every day, pero ngayon as we celebrate the culminating activities po ng buong November, diyan po yung katibayan, yung isa po sa akin. So, muli, ang buwan na ito ay pagpapasalamat sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Habang nakaupo kayo dyan, meron ba kayong babalikan mula January na sana hindi nangyari? Oh, may nakita akong umuo. Marami, mas marami daw. Oo, yung ayaw ng balikan. Pero sabi daw, lahat daw ng pangyayari ay nakakabuti pa rin sa'yo. Good or bad, ito po ay nakakabuti sa'yo dahil may purpose ito. Bakit ito nangyari? Amen? The power of turning back. Ito po ang ating pamagat. At pagbulay-bulayan ngayon, familiar na sa atin ang kwento, ilang beses na natin narinig, pero ang salita ng Panginoon ay patuloy na buhay at patuloy na kikilos ang mensahe nito. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihang Panginoon at katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat o Lord sa panibagong linggo na kami po ay sama-sama na magpuri at magpasalamat Lord sa iyong kabutihan. Banal na Espiritu, hinihiling ko po na kayo po ang manguna sa amin, Lord. Kayo po ang mangusap sa aming puso, sa aming isipan, na masigit namin maunawaan ang iyong mensahe sa araw na ito. Panginoon, sa iyo po namin tiyataas, na lumigit ang iyong lingkod, Panginoon, na makita ni Lord, ay po, at hindi po ako, Panginoon. Sa iyo po namin tiyataas ang lahat ng ito na may taus-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Naranasan niyo na ba na magregalo? Sige po, sunod. Tapos, hindi nag-thank you. Nagbigay ka ng gift, pero wala kang thank you narinig. Sabi ng isa, ikaw yun. Mayroon pumalapit, parang ikaw yun. Tapos, binigyan mo ng regalo, galit pa siya, bakit ito? Naranasan niyo na yan? Hindi pa? Aray ko, wala, parang nakangiti lang. So, binalikan nyo. Blessed na siya, kasi meron siyang gift na natanggap, pero walang thank you. Meron? Pamilyar? At minsan, pagbukas niya pa, nilait pa, bakit yung gift wrapper hindi maganda ang pagkabalot? Tapos, namalik pa yung spelling ng pangalan. Ha? So, marami pong pagkakataon na minsan, ganun din tayo. Yung binigyan na, hindi na-appreciate. Na tinanggap, pero nandyan lang. Hindi pa nga nabuksan. Sometimes tayo yung blessed na, pero walang thank you. Di ba? Okay. So, sa ating pong pabulay-bulayan ngayong kwento, ito po yung 10 kitongin na pamilyar na po sa atin. Makikita po natin ang 10 kitongin na ito dito po sa mapa na to. Makikita natin ang Galilee, Samaria, Judea, at Perea. Sa Galilee, ngayon po, ito na yung tinatawag na Northern Israel. Sa taas na bahagi. Yung Capernaum, Nazareth, kung saan doon ang pagkababa ng Galilee. Gitna, yung violet. Pinapagitnaan niya yung Jerusalem sa baba, sa Judea. Sa Bethlehem, sa Judea, diyan naman pinanganak si Jesus Christ. So imagine niyo mula Galilee sa Nazareth hanggang Judea sa nilakad yun ni Maria at Jose, no? Pero hindi yan yung kwento ko. Malaki na si Jesus Christ. So para po makapunta, ito na yung nasa last day na siya. Bago siya papunta sa cross, sa journey niya. Usually, ang mga Jews, mas gusto pa nilang pumunta
lumakad, tawirin ang Jordan River na napakalayo kesa dumaan sa Samaria. Kasi sa totoong buhay, pagkaaway mo, ayaw mo makita. Sino dito yung may nakaaway tapos gusto-gusto niyang makita? Di ba, wala? Makita ko lang yung buhok niya. Hindi ko lang. Ganon. Ganon din ang nangyari doon. Kaya umiiwas sila sa Samaria. Gitna na lang. Alam niyo yung shortcut? Oo. May shortcut sa Samaria pero never nilang tinatahak yan. Kasi nga, magkaaway sila. So, sa Samaria ngayon ay nasa Palestinian territories na. Mga Palestine na ang may hawak ngayon. Ang Judea noon, nandiyan pa rin yung Jerusalem, na pag sinabi mong Israel, marami sa ating mga kababayan ang pupunta doon para po i-travel kung saan yung journey ni Jesus. At isa rin yung sa pangarap po pupuntahan. Oo. Pagka-graduate natin, diba? Oo. Ang dami pa ang palyarin po natin siya. Anyway, ang Perea naman ay Jordan na ngayon. So makikita natin yung magkakaugnay na bansa na kung saan yung journey ni Jesus papunta sa Jerusalem, dumaan po siya across the outsider. Ito po, context tayo and background. Para ma-realize natin yung scenario ng kwento. Si Jesus, di ba, on his final journey, papunta na siya sa cross, malapit na siyang yung huling linggo. Si Luke, sa book ng Luke, in-emphasize niya, intentionally talaga, passes siya doon sa outsider na tinatawag. Sa Galilee and Samaria. Intentional yan doon dumaan. Jesus shows reaching out to the borderline. Talagang pinakita ni Jesus, yung mga taong rejected, kailangan niyang puntahan. Kailangan niyang mamit. Hindi lamang po yung mga nakakakilala sa Kanya. Yung tanggap na siya. So yung mga rejected, talagang inaabot niya. The journey shows God's heart for the people no one else wants to pass through. Yung mga ayaw natin, yun naman ang pinupuntahan ni Jesus. Makikita natin sa mga kwento ito, alam natin yung kwento ng Samaritan woman, yung sa well. Sa Good Samaritan, yung walang ibang tumulong sa lalaki na hold up, nabugbog, kundi yung Samaritano na magkaaway sila. Ang Centurion, ganun din sila sa Zacchaeus. Mostly, magkaaway ang background niyan. Next, ang mga kitongin naman, nung panahon ni Jesus Christ, social isolation talaga yan. Dito, pag may bulutong tayo sa kabilang kwarto, diba? Ayaw mong mahawa. Bulutong nakapahawa eh. Ano pa? Tigdas. Ayaw mong mahawa. Sa panahon ni Jesus Christ, ang kitongin, wala kang karapatan makihalubilo sa walang sakit. Siniseparate yan. Social isolation ka talaga. Ibig sabihin, hindi ka pwede magpakita sa tao. Rejected, unclean, no future at all. Imagine mo yan. Nagkasakit ka ng ketong, bawal ka na. No? Doon sa kwento, mas may malalim pa na ibig sabihin nun. Yung ketong na yun, it's symbolic since effect sa atin. Ito yung separation natin. Ito yung kahihiyan natin. Ito yung wala tayong magawa sa ating buhay kung malayo tayo sa Panginoon. Yung ketong na nababasa natin dito, in theological na aspect, it talks about our God, yung kasalanan natin, yung relationship natin between God and human. The 10 lepers represents humanity and spiritual uncleanness. Tayo yun dati, nung hindi pa natin nakilala si Jesus Christ. Okay, maliwanag tayo doon, no? So, doon sa senaryo na yun ang pag-uusapan natin, gratitude is easy to feel but rare to express. Ang pagpapasalamat
pero mahirap banggitin. Tama? Parang pag nagsabi tayo ng thank you, at yung bukal sa puso, parang hirap pa natin bigay kung ma-reject ba tayo o hindi. The truth with Jesus. Gratitude is not automatic, it is intentional. Ulitin ko, sabihin nyo, intentional. Ibig sabihin, meron kang intensyon na ibigay yung pasasalamat mo sa Panginoon. Ano mang mangyari. Meron tayong 5 puntos na pag-uusapan. Dahil huling linggo na, 5 puntos po ang binigyan ko ng pansin according din sa kwento. Para mas lalo natin maunawain, digay natin ang ating kwento. Point number 1, yung kondisyon ng 10. Distant but desperate. Pangalawa, the command of Jesus. Obedience before the miracle. Pangatlong puntos, the one who turned back, the heart of true worship. Pangapat, the question of Jesus, a call to examine gratitude. At panglima, the greater miracle, the wholeness, not just healing. Point number 1. Ang kondisyon ng 10 may keto. May distant, pero desperado sila na gumaling. Malayo sa Panginoon, pero may desire nila, desperado sila na gumaling. Sabi dito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 itungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin! Malayo! Sumisigaw! Ibig sabihin, nakita nyo, pag malapit, pwede mo siya, pero malayo. Kailangan nilang sumigaw para marinig yung kanilang nararamdaman. Mahabag, have mercy on us. Nakatayo sila, they stood at a distance. Kasi nga, according sa law ng Levitical, required sa kanila na lumayo dahil sila ay marumi. Literal. Sin also creates distance between humanity and God. Lumalayo po ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Yun po yung hadlang. Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita. At hindi niya kayo marinig. So yung kasalanan natin ang nagiging bulag para hindi natin makita ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin. Kasi nag-enjoy na tayo sa kasalanan. Kaya ayaw na nating tingnan kung gaano pala tayo marumi sa harapan niya. Mas nai-enjoy natin yung dumi kaysa malinis. Their unified cry. Sabay-sabay sila, Jesus, Master, have mercy on us. Jesus, Panginoon, maawa po kayo, mahabag kayo sa amin. Hindi po siya tinawag na teacher, pero tinawag siya master. Sa Greek, ito po yung epistates, one with authority. Merong otoridad. Sa kanya, nakita yung otoridad, nakita ng mga kitungin na meron siya kakayahan na magpagaling. So, master ang tawag. So, nakita natin sa kwento, yung cry for mercy, talagang nagmamakaawa sa kwento ng blind man, di ba? Sa Luke 18:38. Siya'y sumigaw ulit. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Malayo. Kita nyo? Pag wala si Jesus Christ, malayo tayo. Kailangan mong sumigaw ng tulong. Pero kapag ikaw, ang relasyon natin sa Panginoon ay malapit, kahit puno mo marinig na, hindi mo na kailangan isigaw yung nararamdaman. Kasi alam na ng Lord talaga yan. Kita mo, blind men, hindi nakakakilala kay Jesus, kailangan sumigaw para mapansin ni Jesus. Sa Canaanite woman, isang Canaanite nakatira doon, ang lumapit sa kanya na sumisigaw. Same scenario. Kailangan sumigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito.
Same scenario. Kailangang sumigaw, mahabag. Kahit gaano ka kalayo, layo nila, pero narinig ni Jesus. Kahit gaano ka kadumi, kaya niya tayong abutin. His mercy is not exclusive. Lahat ng 10 pinagpapala. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Wala siyang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Lahat tayo protected. Sabi ko, balita yun eh. Pero, kikilos yun kapag ikaw ay mayroong pananampalataya. Faith. Faith begins with recognizing one's need and God's authority. Ang pananampalataya mo, makikilala mo kapag mayroong kang pangangailangan at nakita mo rin yung otoridad ng Panginoon. Kasi kung walang pananiniwala, kung wala kang pananampalataya, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi mag-work ang banal na Espiritu sa iyo. Kailangan talaga merong ang faith. Next, point number 2, the command of Jesus. Inutusan sila ni Jesus, tama? Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo. So sumigaw sila, imagine niyo naglalakad si Jesus, ang layo, napansin ni Jesus. No? Imagine ang layo, pero napansin. Kahit malayo, napapansin ni Jesus. Kaya kahit ikaw lang ang nakakagawa ng kasalanan, nakikita ni Jesus. Walang sekreto na hindi nabubunyag kay Jesus Christ. Kahit ikaw sa ilalim pa ng kama gumawa ng kasalanan, makita niya. Kahit nakapatay pa ang ilaw sa CR mo, kitang-kita ni Jesus. Pero nakita niya, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Obedience before the miracle. Ang utos, nag-command mo na si Jesus bago ka pag-obey mo, bago ka ma-experience ng miracle. Mag-obey ka muna bago ka mag-request ng bonggang-bongga. Paano ka gagamitin ng Panginoon kung tamad ka naman tapos gusto mo miracle? Hindi pwede. Kahit tingnan mo, ang miracle ni God, ang miracle ni Jesus, laging obedience muna. Kailangan talagang obedience muna. Sabi niya, go! Show yourselves to the priest. According sa law ni Moses, only priest could declare someone clean. Sa atin, na-doktor na tayo, no? Sa panahon nila, ang mag-declare na malinis ka na, yung pare. Sige, balik ka na dito sa kabahayan. Hindi ka na doon, hindi ka na outcast. Siya yun. Imagine na, si Jesus, in-honor niya muna yung law dito sa lupa. Magpakita ka muna sa priest na malinis ka para you can go to freedom na. Na? But also, pinakita niya rin na kaya niyang magpagaling yung kapangyarihan. Nakaya? Nakuha natin? So, nag-abide pa rin siya sa law, pero pinakita pa rin yung powerful niya na kaya magpagaling. Tayo din, sumunod pa rin tayo sa gobyerno. At hayaan natin ang miracle ni Lord ang kikilos sa bansang Pilipinas. Gamitin natin ang karapatan natin na tayo ay mag-pray yung kapangyarihan natin bilang isang priest na mag-clean ang bansang Pilipinas. Because utos pa rin sa atin na we submit to the authority, yung government. Bahala na si Lord, ipakita niya sa kanyang sarili ang kagalingan ng bansa natin. Kasi wala tayong magagawa on our own. Pero may magagawa tayo as anak ng Diyos. We need to pray healing for our land. Amen? Amen. As they went, so inutusan, go as they went. Sumunod muna. Bago sila gumaling. The miracle happened on the way, not instantly. Mga kapatid, ang buhay natin,
Ang buhay natin, kailangan na sumunod. Bago mo ma-realize kung paano ka-bless at paano kumilos ang banal na Espiritu sa buhay. Miracle is not instantly. Sinusubukan tayo ng Panginoon. Are you? Follow me? I will follow you. Sabi mo na? No? Sasagot ka na ngayon, follow you. Faith requires movement. You cannot say you love God without movement. You cannot say, God is in my life without doing para sa Kanya. Gusto mo lang mag-ilata dyan? Hindi pwede. Gusto mo lang masaya ang buhay? Hindi pwede. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. You need to obey kung anong inutos sa atin ng Panginoon bago siya umakyat. Obedience precedes visible change. And God often works as we walk in faith. Pananampalataya talaga, by faith, hindi mo pa nakikita yung bukas, pero naniniwala ka, magiging maayos. Ang dami nangyayari sa ating gobyerno, pero nakikita ko na ang bansang Pilipinas ay aahon at angat at makilala ang tunay at buhay ng Diyos. Kasi tayo po ay nag-pray, kaya huwag tayo mag-ano. No, mag-pray ka na lang. Kaya wala pa tayo magawa, kahit pag-buramot ka diya. Pray natin that the Lord mag-change ba ang heart ng mga namumuno sa ating bansa. Maka-encounter personally sa Panginoon. Ano nangyari? Sumunod sila, may miracle, nilinis sila. Cleanse, katazero, ang katarezo, to make clean. Physically cleansing ang tawag doon. Pero tingnan natin spiritually, cleanse tayo through salvation. Nung pagsunod natin, kung titingnan natin, nag-obey, Lord, I will accept you as Lord and Savior. Nandoon po yung cleansing natin. Offer ng salvation. Dito din, sumunod sila. Sige, punta tayo sa pare. Bago sila dilinis. Sa 1 John 1:9, subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. We are blessed with work. Lahat ba may work? Sa bahay lang ako, may work ka rin doon. Estudyante lang ako, may work ka rin. Lahat tayo may work. Kanya-kanya lang ano. No? Ano lang ako may work ka pa rin. Kaya huwag mo sabihin wala kang work. Kasi walang sahod. May allowance ka. Kaya huwag mo sabihin wala kang sahod. Family. Blessed tayo may family. Blessed ba tayo na mayroon na tayong kaligtasan? Blessed ba tayo na pinoprotektahan tayo everyday? Kanina habang bumigay-wang-iwang yung Lord, mag-preach pa ako, Lord. So habang nagbibahay lang nag-pray. Iba-iba kasi nag-aantay ng matubela. Tapos yung isa pang nakamotor, nagagano'n din. Lord, maliit na ako, Lord. Mag-disgrasya pa, Lord, in Jesus' name. No, ganun talaga. Protection every day is a blessing. A blessing even we do not deserve. Yung salvation, di natin deserve. Pero binless tayo ng Panginoon. Yung work, nag-pray. Nung may work na, nag-absent na kasi tinatamad na. Yung protection, nag-ano na. Pero nung na-disgrasya, Lord, bago lang ma-appreciate yung protection pag na-disgrasya na. Bago na-appreciate yung family kapag nawala na. Bago na-appreciate yung work kapag natanggal na sa trabaho. Bago na-appreciate yung asawa kapag nagalit na. Kapag wala ng pagkain. Kasi wala siya. Hindi ka inimig. Wala luto sa bahay. So sometimes na-appreciate natin yung bagay kapag wala na sa atin. Pero, ang bottom line nun, hindi kasi natin na-appreciate yung mga bagay na akala natin simple lang. Kasi nagiging normal na sa atin. Pag normal na, parang wala na. Normal lang, katabi ko yung asawa ko Nakakainis na nga urong na urong. Pero pag nawala, doon mo appreciate, ba't wala siya? Kaya, kung ano meron ka, i-appreciate mo. Appreciate mo. Kaya nga Thanksgiving month ko Kaya itap mo yung katabi mo, I appreciate. I appreciate you. Salamat
Kasi nakita ko yung mukha mo ba? Nakangiti sa akin. Diba? Appreciate. Point number 3. The one who turned back, the heart of true worship. Sa 10, ilan lang ang bumalik? Isa lang. Siya yung may puso na tunay na nagpupuri at nagpapasalamat. Nang mabuna ng isa na siya magaling na, see? Hindi ka pwede na nakatanggap ng blessing na hindi mo ma-realize na may blessing ka. Pag na-receive mo yung blessing, wow! May blessing ako! Lord, thank you. Wow! May blessing tayo. Punta tayong mall. Manood tayo ng sine. Kumain tayo sa... Ubus na. Ay, wala na tayong blessing. Ubus na. Na! Hindi ka pa nagpasalamat. Naubos na. Wala na! Hawak mo na! Pagbalik mo, pamasahin na lang. Pray ka na naman. Ganun tayo mga kapatid. Na-realize natin, minsan ganun tayo. Na-overwhelm tayo sa blessing. Nakalimutan natin sumigaw ng pagpuli sa Diyos. Lord, thank you sa blessing. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Tayo, pasalamat na magsubo. Amen. Basta magkain na. Na? Ang taong ito ay isang Samaritano. So, tingnan natin, pag-bulay-bulay natin ha. He saw, he was healed, and returned. Turning back is the central action of the text. Pagbabalik. Remember, the power of turning back? Minsan, nagiging hugot na rin yung pagbabalik. Hindi kita babalikan. Yung iniwanan ko, hindi na babalikan. Oh! Gagano na yung response ng mga ano. Ha? Last time, nagturo na ako ng stitch, no? Una, running stitch. Kailangan mag-move forward ka. Tawanan ng mga grades. Back stitch na. Kailangan, pag nabalikan mo, baka kailangan pa. Gagano. Pag mga hugot-hugot talaga, wow! Pag iniwanan mo, balikan mo, gagawin naman. Pero sa totoong buhay, ang buhay Kristiyano, kailangan balikan natin kung sino yung nagbigay sa atin. Turning back. Return. Ha? Pero kailangan makita mo muna yung biyaya. Hindi ka pwede magpasalamat na hindi mo na-appreciate yung biyaya. Pag-isip mo sa umaga, ano kayo kakainin? Kainis naman tutok na naman ako. Na paano ka maka-appreciate ng biyaya na pag-isip mo yung problema mo na kagad na-appreciate mo? Hindi ka appreciate, murmur. Pag-isip sa mga, Lord, good morning. Thank you for the gift of life. Pag-take mo sa katabi, thank you, Lord, katabi ko. Pagkabag ni panganak ko, Lord, salamat. Mga na-appreciate nyo. Ha? Many receive blessings, but few return to the blesser. Yun ang masakla. Natanggap ang pera, hindi na-appreciate yung nagbigay. Lahat ng meron tayo, pagpapala yun ng Panginoon. Binigyan ka ng lakas para magkaroon ka ng trabaho. Binigyan ka ng blessings para magkaroon ka ng motor. Siga-siga ka ng motor. Motor ka ba ka? At paano pag kinuha yung bigla ng Panginoon? Kasi yung heart mo biglang nag-iba na. Piling-piling mo yung ano ka na, yabang-yabang ka na, may sarili ka na ano. Tapos biglang nagkaroon ng ano. Ha? Nagkakaroon na ng ano sa sarili. Hindi. As long as you receive blessings, dapat ma-realize mo, Lord, meron kami pamasahin ngayon. Salamat, Lord. Lord, may isa pa akong sinahin. Mamaya, may darating na kapitbahay. Magbigay ng bigas. Appreciate natin hindi yung, ano ba yan? Isang beses na itong lulutuin na ito. Wala na naman yan. Bakit kasi ako may trabaho? Wala na. Yung bahay niyo, parang nasa ano na. May lindol na, may bagyo na, mayroong pang ano, lahat nandoon na. Hindi ganun. As a church, tayo yung mga kapatid, turn back daily. Daily. Hindi po kung kailan mo lang nalaman na wala ka na. Turn back daily. Gratitude keep us spiritually alive. Don't enjoy the blessings and forget the blesser. Church, eto madalas nating naririnig ano
ba yan? Every November na lang, Thanksgiving. Pero alam niyo ba, pag narinig natin ang mensahe, na-realize natin, Lord, kailangan pala natin yan that time. Kasi nawawala na tayo sa direction natin. Kasi hindi na natin na-appreciate yung mga bagay na maliliit na mahalaga pala. So, ano yung response niya? Ng isang ito. Yung bumalik. He praised God with a loud voice. Ibig sabihin, nakikita ng bawat isa ang pag-worship natin. Importante, marinig din ni God, Lord, I praise you, I honor. How to glorify you. Gusto rin ng Panginoon na sabihin ng malakas ang pasasalamat ko at papuri. Tingnan mo ang papuri nila David, grabe na, tugabaw-daw pa, sumasayaw pa. Hindi nahiya. Lord, I praise you. Pag-isip mo, Lord, I love you, Lord. Thank you for the blessing. At hindi lang yun. He fell at Jesus' feet. Kapakumbabaan. Yun ang mahirap sa atin lagi. Kasi minsan maalala natin yung humility. Pag meron na naman tayo, nandun na naman yung pagingano. Kasi normal yun sa atin. Tao tayo eh. Mag-pride tayo eh. Totoo yun. Posture of complete surrender ang ibig sabihin nun. Ano bang mangyari? We need to complete surrender everything sa buhay natin. And, hindi lang nangyari yun, He give thanks. In-acknowledge niya yung divine grace. Yung banal na espiritu na kasama natin ngayon, na-acknowledge ba natin? Good morning, Holy Spirit. Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, thank you for guiding me. Ha? Give me wisdom. Ang Holy Spirit yun, kasama natin ngayon. Na-acknowledge ba natin? Wala. Kailangan natin i-acknowledge. He give thanks. Acknowledge of divine grace. Yung kabutihan ng Panginoon. Lagi. And the identity. He was a Samaritan. Nakita natin kanina, magkaaway. Ang mga Hudyo at Samaritano. Ang identity ng bumalik ay outsider. Pero naging model of faith. Mga kapatid, kapag tayo sa tingin natin ay nadarapa na tayo, balik lang tayo. Balikan natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Yung identity natin. Nakakalimutan natin yun. We need to be a model of faith. Si Luke intentionally contrasts religious insiders, mga Jews, with unexpected responders sa mga Samaritano. The kingdom of God reverses human categories. Ang salvation po ay extended beyond Israel. Kaya tayo nadamay. Tayo yung mga hintil. Kasi nga hindi sila sumunod eh. Hindi sila nag-obey. Sila lang dapat ang magbigay ng pagpapalang yun. Sila lang dapat ang makareceive ang mga Israelites. Yun lang. Pero dahil sila ay nagswail, tayo po ay nadamay. Tayo po, kaya nga, grace lang tayo. Kasi darating yung time. Sa sermon ni Pastor last time. Naalala ko mga sermon na yan, no? Sa katapusan ng mundo, babalik pa yung Israel ang first love. Kasi doon binigay ang pangako sa mga Israelites. Pero pasalamat tayo. Alam niyo yung mga, na ano ngayon, yung inampun tayo, tapos yung ampun pa mayabang kaysa sa totoong anak? Bakit? Kailangan pantay na tayo eh. Binigyan na tayo ng karapatan, ng kaharian. Tapos gusto mo pa, ikaw talaga ang number one? Hindi. Kailangan matuto tayo kung ano yung identity natin. Magpasalamat tayo kung anong meron binigay ng Panginoon sa atin. Number 4, the questions of Jesus. A call to examine gratitude. Kailangan. Hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan yung siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Kundi yung dayuhang ito? Ang tanong na yun, it reveals God's heart. Kasi ina-expect ng Panginoon, bless kita. Ina-expect ko na magpasalamat at magpuri ka. Kapatid, bless tayo. Matatapos ang 2025. Bless tayo. Ang ina-expect ng Panginoon,
Panginoon, ibigay mo yung best mo sa Kanya. Your time, your talent. Puro ka walang time. Puro na lang second choice, third choice. Minsan nga, last choice pa si God. Pero na-expect niya. Di ba pinatawad na kita? Di ba binigay na kita ng dugo? Yung dugo ko, binigay ko para sa'yo. Yung buhay ko, binigay ko para sa'yo. Bakit hindi ka marunong magpasalamat? Kung kailan ka lang may time, saka ka lang pupunta dito? Saka ka lang makipag-ugnayan sa akin? Hindi ganun. Jesus noticed gratitude, but He also noticed the lack of it in gratitude. Lahat ng ating kilos, nanonotice niya. The majority enjoyed the gift, but ignored the giver. Gusto lang natin ang pagpapala, pero ayaw natin ibigay ang due para sa Panginoon. Pero gusto natin ang blessings. Gratitude is a mark of true discipleship. Ang marunong mapagpasalamat, hindi lang po yung thank you ha, dapat nakikita, intentional, ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo dapat. Isa sa kapatiran natin ngayon, nag-share na, Chair, akala ko hindi ko kaya. Kasi takot ako sa maraming tao kaharap, nanginginig ako. Pero nagsabi ako, Lord, susubukan ko. Then na-realize niya, kaya niya pala. Why? Kasi tayo, hindi talaga natin kaya on our own. Kailangan natin ang banal na espiritu. Ganun din po, gratitude is a mark na true discipleship ka. Pag marunong ka magpasalamat at marunong kang ibigay ang paglilingkod sa Panginoon, true discipleship ka. Sabi dito sa Romans 1:21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Kilala lang, pero ayaw i-recognize. Ayaw bigyan ng pagpupugay. Ayaw bigyan ng pagpaparangal. Ni pinasalamatan man ayaw. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang hanga nilang pag-iisip. Kaya yung mga trending ngayon, na mga, wala kang tinatapangan ng tao, mabuting tao ka, mapunta ka sa langit. Haka-haka lang yung tao. Kasi ayaw nilang tingnan, ayaw nilang kilalanin ang totoong Diyos. Natutulong yan sa kapwa, masisig yan. Haka-haka lang yung tao, hindi nila alam yung totoo. Kasi ayaw nga nila mag-part time talaga ng pasalamat sa Panginoon. Ayaw nga maglingkod lagi busy. Pero your gratitude is a mark of true discipleship. Yun talaga. Kapag nakita ka, siya, hindi niya, basta siya naglilingkod. Wala siyang makialam. Basta yung heart niya gusto niya maglingkod. Ingratitude is not just rude, it is sinful. Hindi tayo marunong magpasalamat, hindi tayo marunong magbalik ng pasalamat sa giver. Ano yun? Sinful yun. Kasi hindi natin pinaparangalan. Remember, God is good talaga sa atin. Pero dapat kailangan niya rin yung worship. Kaya naman na lang ng Panginoon. Kasi gusto niya i-worship natin siya. So the one gives glory to God, ang pag-worship. Worship is returning to the one who heals us. Nagpagaling sa atin physically, emotionally, financially, spiritually, nag-unite tayo, Panginoon. Kaya kailangan natin magpuri. Gratitude, recognize God as the source. Natural lang yun na response natin sa grasya ng Panginoon. Point number 5. The greater miracle, wholeness, not just healing. Ito yung natanggap nila, miracle, imposible. Pero yung totoong isang nagbalik, ang natanggap niyang kabuuan, wholeness, hindi lang healing. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na, umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Your faith has made you well. Ang pananampalataya mo, ang naging dahilan para ikaw ay gumaling. Zozo means to save, to make whole, not just to heal physically.
So yung 10, cleanse physically. Pero yung isa lang ang na-save spiritually. Healing is a gift, but wholeness is given to worshipers. Ang gagalingan natin physical, regalo yan ng Panginoon. Pero kapag ikaw, tingnan niyo po, kahit po sino, kahit hindi niya pa tinanggap si Jesus Christ, gumagaling. Physically. Pero, hindi po siya kabuhan na spiritually. Kasi yung kanyang kaluluwa, hindi pa saved. Wala pa siyang Jesus Christ eh. So, tingnan natin in theological insight. The 9 received a blessing. The 1 received relationship. Magkaiba yun? Yung 9, nakatanggap ng biyaya, miracle, gumaling. Pero yung isa, mayroong relasyon sa Panginoon. Kinilala niya, humble down sa presensya ng Panginoon. Tapos nag-worship. The 9 were healed externally, temporary. Itong katawan natin, mga kapatid, katawan natin. Temporary lang ito. Ang look forward natin, yung kingdom natin sa heaven. Tingnan nyo nangyayari sa atin, no? Isang linggo lang, wasak yung 20 million ng bahay. Iyak! Kasi buong buhay niya, puro material things lang ang nasa utak niya. Pera. Ayos ako ngayon, pera. Pagbalik ko, may pera. At hindi naman mo magpasalamat. Ito, mukha ka ng pera. Hindi na na-appreciate. Akala nila, ang blessing, pag maraming pera, hindi na na-appreciate yung mga bagay na meron ka. But the one was changed internally. Yung buong niyang pagkatao, yung puso niya, nakita niya na kailangan niya si Jesus Christ. Mga kapatid, hindi lamang nakikita material. Huwag tayo masyadong mag-focus sa mga bagay. Nakikita niyo ito, Mike? Yes. Gaano lang kaliit kumpara doon sa court. Haba, no? Pero sampu lang yan. Ang buhay natin, kapatid, ganito lang sa mundo. Dito ka pinanganak, dito ka na nag-aral, dito ka na dito ka unang nabigo, dito ka bumangon, nag-asawa ka, may 3 ka ng anak, tapos gusto mo na mag-hayay sa buhay, papakasyon ka na lang. Hindi mo na alam, nagalintay ka na lang sa dulo ng marangga. Yan lang ang buhay natin. Pagkatapos ng buhay natin ngayon, ito yung totoo namin buhay. Ito. Pero maraming tao na dito nakatuon. Dito lang nakatuon. Hindi na nila inaalam ang buhay na pagkatapos mamatay. Importante ito mga kapatid. Ito yung dapat natin ipagpasalamat. Masyado tayo natutuon sa simpleng ito. Hindi natin alam, 40 years, 30 years, 60 years, 70 years, 80 years, hanggang ilan lang tayo sa mundo. Ito kapatid, magpasalamat tayo kasi natagpuan namin. Amen? At marami sa ating mga kapatiran, marami sa ating mga kakilala, kapitbahay, na dito nagpapakamatay. Puro pera sa umaga, nagpakapagod sa pera, hindi na nakilala personal ang Diyos. Hindi na kawawa mga kapatid. Kaya kung ikaw nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, you're so blessed. Kaya magpagamit ka sa Panginoon. Huwag mong sabihin wala kang time. Si Jesus ang nagbigay ng time, 24 oras. Gamitin mo na tama. Choose wisely, put God first. Ganito na yung buhay natin, no? Yung eternity, yung crown natin sa heaven. Habang buhay. O gusto mo, doon sa dagat-dagatang apoy. Abay, mag-isip. Ayaw. So, focus tayo doon sa eternal life. Eto, nandito talaga tayo sa roller coaster. Ito lang yung buhay. Life is too short kung para sa eternal life na. So, if we found the true salvation kay Jesus Christ, di ba miracle na yun? Bakit nakakaligtaan natin ito? Yung higit kaysa dito?
Kasi nagpapakapagod tayo. Halos hindi ka na makatulog. Kasi tutulog na ako 2 hours, may trabaho ako para magkapera. Pag-isip pera naman. Tingnan mo, malungkot ang buhay mo. Tingnan mo, ikumpara mo doon sa mga praise the Lord. Praise the Lord na naman ito. O kapatid, kumusta ka na? Huwag mo kuha sa akin na magkano pa ako ng pera. No. Pero sa totoong buhay, hindi po yun ang nagbibigay ng contentment. Nabibili. Blessing ni Lord eh. Nakakabili tayo. Pero hindi po yun nagbibigay ng kapunuan sa kulang ng puso natin. Si Jesus Christ. God, the nine got the miracle, but the one got the Messiah. Wow. Yung siyang nagpakapagod dito, yung isa secure na siya sa eternal life. Kapatid, kala nagkadalawa niyo, sure na ba? May mga bago ba tayo dito na hindi pa sure? Tingnan. True salvation is found at Jesus' feet. Tingnan niyo ang kanang kaliwa. Lahat po ba tayo ligtas na dito? Mahirap na. Aba. You need to recognize the greater miracle, the physical blessings, ang temporary. Temporary lang to. Kaya minsan, lagi isa-isip mo, hindi lang minsan, every day, i-remind mo, God, you are sovereign God. Ikaw talaga nagkukontrol. Kaya ang prayer mo, Lord, I trust my plan to you. I trust my decision to you. I trust everything sa iyo. Yan ang prayer mo. Hindi mag-demand ka na parang kang Lord, bala ka ha? I-ano mo ako dito, ito yung gusto ko. Lord, kasi alam niya na eh. Faith yun. No? The greatest miracle is salvation, forgiveness, and restored relationship with God. At yun ang natagpuan ng isang taong bumalik na yun. Thankfulness, gratitude is not a feeling. It is a decision. Parang yung pagpapakasal. Hindi lang yan feeling, I love you. Kaya hindi man yan forever, I love you every day. Magbangayan man kayo. It is a commitment. Kahit makita mo ang pagkapangit-pangit na ugali niya, commitment mo yan na pagising sa umaga, siya pa rin ang makita mo. It is your commitment with God. Same with gratitude. It is not a feeling. Intentional yan na dapat desisyon mong magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Tapos na tayo. Tandaan natin sa pagbulay-bulay ng 5 puntos. Yung kondisyon ng 10, distant sila, but desperado sila umalim. May mga kakilala ba tayo, kaibigan, kapitbahay, na malayo pa sa Diyos at kailangan nila ang Jesus? The command of Jesus, obedience before miracle. Kailangan mo na mag-obey bago mo maranasan ang miracle ng buhay mo. At huwag natin kalimutan na bumalik daily. Turn back. Remember the power of turning back sa presensya ng Panginoon. Daily is a part of true worship. Remember, kailangan ipaalala rin sa atin. I-examine natin yung gratitude heart natin. Pinigyan kita ng maraming blessing, hindi ka marunong magpasalamat? May pagkain ka, may pamilya ka, may ano ka, tapos may pang-nutribuena ka ng 500. Hindi ka magpasalamat? Salamat ka na. Kay may ham na yun, may spaghetti na yun, may salad pa. It's a blessing. May mga bagay na tinignan ko lang na gano'n, no? Pero sa ika, video na yung 500 kasi. Sa akin, tiyatawanan natin yan. Pero sa totoong buhay, naranasan namin gano'n eh. Maliit pa ako. 100, big deal na sa amin yun. May pansit nga lang kami, happy na kami. Totoo. Makatikim na ako ng pansit pag birthday ko. Makatikim lang ako ng Skyflex at Royal. Pag may sakit ako. That's it. Ngayon, pag may sakit, may Jollibee na. No? Pag gumaling, meron bang SNR. Kapag halis, may panood na sili. Pero remember, balik na rin dati ka, fish street din po, yan yung ako ngayon.
So examine yung gratitude mo. Ang question ni Lord, bless na kita. Bakit hindi mo makita yung blessing ko sa iyo? Bakit hindi ka bumabalik sa akin daily na magpasalamat? The greater miracle is not just a healing. Mga kapatid, the wholeness, ang buong pagkatao, binago na at pinagaling ng Panginoon. 10 were healed, but 1 returned. 10 received mercy, but 1 worshiped. 10 were cleansed, but 1 was made whole. The power of turning back is found in. Always remember, church, who helped you. Sino nagpagaling sa'yo? I-acknowledge natin sino ang nag-save sa atin. And worship the one who changed you every day. Turning, the power of turning back, the power of being grateful heart, the power is found only in appreciating, acknowledging, and worshiping the Lord Jesus Christ. Maybe nakakalimutan natin mag-return, balik tayo every day. Mag-worship tayo sa panan ng Panginoon. Pag bumalik tayo, hindi lamang dahil biness tayo. Kundi bagos, paparangalan natin yung totoong nag-bless sa atin. Gratitude is not automatic, it is intentional. Amen? Amen. Piniling ko po ang lahat na tumayo.